atin ngayong aalamin ang iba't ibang impormasyon ngayon sa ulat panahon. Kasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alvin Pura ngayong umaga. Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga rin sa inyong mga taga-subaybay. Yan, unang-una po sa lahat, sir, ngayon nga pong buwan ng Mayo ay inaasahan nating magkakaroon tayo ng increased activity o mas maraming thunderstorm activity dito sa Pilipinas. Ano nga po ba ang isang thunderstorm at paano ito nabubuo? At sa kabuuan ay may kakaibahan ba ito sa pag-ulan lamang dito sa Pilipinas? Yes, pagpasok nga ng buwan ng Mayo, nagsisimula na tayong magkaroon ng mga thunderstorms or napapadalas ang ating mga thunderstorms. At usually, pag end of May, mas madalas na po yan hanggang sa pagpasok na ng ating tag-ulan. Ang thunderstorms ay nabubuo yan or nagmumula yan sa isang cumulonimbus clouds. Usually, pag meron tayong convective activities or yung pag-init ng lupa, nakakabuo tayo ng mga clouds na towering o yung matataas na nakikita natin, yung halos maiitim na ulap na yan. Ang mga thunderstorms ay may mga kaakibat na peligro tulad ng hail o yung pag-ulan ng yelo, mga thunders or kulog at kidlat, at ang buhawi, posible tayo magkabuhawi or microburst din or yung pagbuhos ng malamig na hangin. So, mas delikado po ito sa usual na pag-ulan at kung papansin natin, yung mga thunderstorms ay medyo mas malalaki yung patak dahil nanggagaling po yan sa mga hail or yung mga hail po ay natutunaw at dumadating sa atin as ulan. So, pag may mga thunderstorms, mas malalakas po yan na ulan at mabibigat na mga pag-ulan at mas malalaki pa yung patak. Pero inaasahan natin na hindi po tayo magtatagal or hindi magtatagal yung mga thunderstorms. At usually short-lived lamang po yan, lalong-lalo na pag wala tayong ibang weather systems. Yan nga po mga kaibigan, ang thunderstorms ay normal na occurrence dito sa ating bansa. Halos araw-araw ay nagkakaroon tayo nito at mas malakas ito na pag-ulan, ngunit hindi rin naman ito nagtatagal ng higit sa 1 o 2 oras. Ginoong Pura, maiba po tayo. May epekto po ba ang topografiya, ang lokasyon at temperatura sa isang lugar sa rate o sa percentage ng pag-ulan dito? Dahil mapapansin po natin na may mga ilang lugar na mas madalas na magkaroon ng pag-ulan o pagkidlat pagkulog kaysa sa ibang lugar. Oo, tama ka. Merong epekto yan. Usually, pag wala tayong large-scale na system or wala tayong bagyo or anumang sama ng panahon, may mga pulo-pulo tayong pag-ulan or pagkidlat pagkulog or mga thunderstorms na dulot ng ating normal na pang-araw-araw na convection na nangyayari. So, mas madalas ang ating mga thunderstorms usually sa mga mabubundok na lugar dahil ang epekto po ng bundok, pag tumatama po dyan ng hangin, mas madali po or mas mabilis po ang convection dyan or yung pagbuo ng kaulapan dahil nga yung slope ng bundok ay nakakatulong sa pagbuo ng mga kaulapan or so mga rain clouds natin. Ang isa rin po dyan na mas madalas na may mga pag-ulan ay yung mga malapit sa dagat dahil since na malapit tayo sa dagat, mas malaki po ang moisture content natin. So pag nainitan po yung dagat natin, mas madali rin po tayo makabuo ng mga thunderstorm clouds or mga pag-ulan. Yan nga mga kaibigan, ayon nga kay Sir Alvin, no, mas madalas nga na makakaranas ng pag-ulan o pagkidlat pagkulog, specifically thunderstorms, ang mga bundok o yung mga lugar na malapit sa karagatan. At Ginoong Alvin Pura, ngayon nga pong buwan ng Mayo ay patuloy ang pag-monitor, patuloy ang pagbabantay ng Pag-asa sa posibilidad na tayo ay makaranas ng epekto ng El Nino conditions. Kumusta na po ba ang ating pagbabantay dito? Ano na po bang latest update tungkol sa ating El Nino watch? Yes, base nga sa ating mga models ay posible tayong magkaroon ng El Nino. Usually, or nakikita po natin yan na papasok sa darating na June hanggang July. Nakapansin na rin tayo or nakapag-observe na rin tayo ng pagtaas ng temperatura dito sa karagatan ng Pasipiko. So, posible nga magkaroon tayo ng El Nino at ito ay magsimula sa June at July at mag-peak sa last quarter ng taong ito at umabot sa first quarter ng 2015. Maraming salamat po Ginoong Pura at karugtong po niya, no, ang highest temperatures po natin kahapon nag-increase po ba ito? Mas uminit po ba tayo o nanatili po bang pantay lamang ang ating temperatura? Kahapon nakapagtala tayo ng 34.5, so nandun pa rin tayo sa average maximum temperature natin. Sa araw na ito makakaasa tayo ng 23 hanggang 35 degrees Celsius. So ang average maximum temperature natin sa buwan ng Abril at ngayong Mayo ay nasa 35 degrees Celsius, naglalaro pa rin. So nakapagtala tayo ng 37.8 degrees Celsius dito sa Cabanatuan City.
Dito naman sa area ng Subic, Zambales, meron tayong naitalang 37.3. At dito sa Tuguegarao area, meron tayong naitalang 36.4 degrees Celsius. Sa Sangli Point naman sa Cavite, meron tayong naitalang 36.3 degrees Celsius. At sa Naiya, meron tayong naitalang 36.5 degrees Celsius. Usually, pag ganitong buwan ng Mayo, bumababa na yung ating maximum temperature. Dahil yan sa pagpasok nga or pag magiging madalas ng ating mga thunderstorm clouds, usually nga sa hapon at gabi, so nababawasan or naiibsan yung init ng temperatura natin. Unlike nung nakaraang buwan, na matataas yung ating temperatura. Pero nung isang araw, nakapagtala tayo ng pinakamataas nating temperatura na umabot sa 36.4, yun po yung ating pinakamataas na temperatura para sa ngayong panahon ng tag-init. Yun nga mga kaibigan, nananatili tayo sa average temperature conditions dito sa ating bansa. Ngunit araw-araw, bibigyan namin kayo ng updates tungkol sa developments ng ating temperatura, lalo na kung magiging daan ito para tayo ay pumasok sa El Nino conditions. At Ginoong Pura, magbabago po ba o maapektuhan po ba ang behavior o ang pagpasok ng mga bagyo dito sa Pilipinas kung sakali man na matuloy na tayo ay makaranas ng El Nino conditions dito sa ating bansa? Ang El Nino, makaka-apekto yan sa ating pag-ulan. Sa pagpasok ng June at July, malapit pa rin tayo sa average or sa normal na mga pag-ulan natin. Subalit pagpasok nga ng end of the quarter ng ngayong taon, ay posibleng mas mahina na or mas kakaunti ang ulan nating matatanggap. Pero sa base sa bilang ng bagyo, halos parehas pa rin po ng bilang ng bagyo ang ating matatanggap kahit meron po tayong El Nino. Ang epekto lang po niyan ay mas magiging erratic po yung ating bagyo or mas magiging iba yung kilos po nito at yung kanya intensity ay magiging erratic din po. At para sa aming huling katanungan, Ginoong Pura, kumusta naman ang ating magiging lagay ng panahon ngayong araw ng ito? Ano po ba ang ating maaasahang weather conditions ngayong araw ng Martes? Fair weather pa rin ang ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa para sa araw na ito. Easterlies pa rin po ang ating weather system na siyang nakaka-apekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. So makakaranas tayo ng maaliwalas sa panahon, manipis lang po ang ating kaulapan. Usually, pagsapit ng hapon at gabi, meron tayong mga aasahang localized o yung mga pulupulungang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. At usually nga, pagsapit ng hapon at gabi yan. So makakaranas tayo ng mga thunderstorms sa ilang bahagi po ng ating bansa. At mas madalas nga po yan dito sa eastern section ng ating bansa, kung saan mas malapit sa dagat at kung saan nakatapat po yung ating easterlies. Maraming salamat, Ginoong Alvin Puro, para sa lahat ng impormasyon na inyong ibinahagi sa amin ngayong umaga.